Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Muli mga kababayan at kaibigan, eto na naman tayo, no? Meron po tayong very controversial, no? Matatawag nyo bang controversial content ito? Kasi PNP. Hindi po PNP, hindi po Philippine National Police, kundi P and P, no? It's all about pulong and the PCSO. O, pinagsama na lang natin para PP. PP naman pala. Di ito yun, di ba? Ang lakas mang alas ka talaga. Pero bago po tayo magpatuloy mga kababayan, tayo po'y muling magbibigay pugay at magsha-shoutout sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating videos. Malaking tulong po kayo sa ating video, sa mga nagko-comment, no? Napakaganda po. Hindi ko na po kayo masagot lahat. Ang dami po, lalong-lalo yung nagbibigay ng mga papuri, nagsasabing tuloy lang, Sir Tokis, yung encouragement ninyo, yan ang nagbibigay sa atin na magpatuloy sa pagbibigay ng makabuluhang content, no? So, pero po tayo dito, bawal ang fake news, pro-admin. Pero kung may maling mga ginawa ang mga kawani ng gobyerno, tulad nitong ating titignan mamaya, yung PCSO, no? Kasi mukhang kaduda-duda po, naging viral na naman ito. Malaking kwarta tong PCSO na to, ito yung loto-loto eh. Milyon po ito. Ito namang una, itong Pulong Duterte, ang sinasabi niya, bilyon. Kwarta. Money, money, money. Di po ba? So, eto, no, i-disclaimer ko na rin, kung makakarinig kayo ng di magandang mga salita, pagpasensyahan nyo na po. At kung maaari, kung may bata po kayong katabi dyan, kasamang nakikinig, nanonood, kung maaari, i-advise nyo munang lumayo o mag-headset na lang po kayo, no? At ganun din po, shout out na rin sa mga bashers natin. At maraming salamat po sa mga nagbibigay ng super thanks, no? Tignan nyo na lang po yung ating community, makikita nyo po kung sino po sila, no? Nilalagay po natin the way na papasalamat po sa inyo sa patuloy nyong pagsuporta sa Simply Talkies Vlog channel. Okay, unahin natin si Pulong Duterte. Kasi kung maalala nyo, no, na i-content natin ito, almost 20,000 views po tayo dun. Naku, salamat po. Tuwang-tuwa po si Tokis. At kahit paano napansin nyo po, no? Napakaganda po ng ating analytics dun. Maraming salamat po sa inyo, no? Dahil gawa ni Pulong, naka almost 20k views tayo. Pero binira natin siya. Eto, mukhang mabibira na naman siya. Maalala nyo to, salamat po sa gumawa ng quote card na to, usapang kongreso, no? Yan, no? Mahaba po yan yung kanyang statement, di ba? Inisa-isa natin dun sa lumang video natin tungkol sa kanya. Na ayaw niya sa PI, na ang nagsusulong daw noon ay si Attorney Migs Nograles, representative, no? Ina-accuse niya. Tapos nagagalit siya kasi, ayan, the House leadership has taken out 2 billion from your NEP budget for the district and let only measly 500 million for the Bawan News this year. Nagre-reklamo po siya. Kasi tinanggalan daw po siya ng 2 billion. No? Sabi niya pa, to all congressmen ganging up on us, do not give me that kind of BS because I will not starve to death if you take my budget away. And kawawa yung mga Dabawenyos na bumoto kay PBBM. Talagang idinawit pa si PBBM. Bakit? Kasalanan ba ni PBBM? Siya ba ang nagtanggal ng 2 billion mo? Ha? Kupal ka? Tapos sinabi pa nga niya pa dyan na hindi daw siya luluhod sa mga peking Panginoon. Sino bang nagsasabing Panginoon sila? Alam na alam mo yan. Di ba? Taga Davao yan. Yung nagsasabing siya daw po ay appointed son of God. Di ba? So yan, naglilintaya siya dahil nawalan siya ng bilyong piso para daw po sa pondo niya sa 1st District ng Davao. Di ba? Kita nyo?
tinabla niya. To all congressman ganging up on us. Okay? At ikinokonek ang ating Pangulong BBM dyan. Parang ini-insinuate niya, sinasabi niya sa mga taga Davao na nagkamali kayo ng binoto. Ito, hindi dapat nyo ito binoto. Dapat naglen-len na lang kayo, mga kupal kayo. Ayan. Mga dilaw naman kayo, di ba? Talaga naman. Oh. Di ba? May mga picture pa nga dyan na yung tatay nito ay isang dilaw. Kasama pa sa motorcade si Panot. O dilaw. Jumping around. Ngayon mga kababayan, lumalabas po, nagsisirculate na meron daw pala itong budget, itong si Polong, na nagkakahalaga noon ng 51 billion pesos. Meron pa nga po tayong subscriber dyan na sinasabi, Tokis, i-content mo nga ito. Kasi kinontent na nung isang magaling na vlogger influencer. Sa akin naman, sige bigay mo sa akin yung link. Pinanood ko po yun. Okay naman, pero ako ang gusto ko ay yung makita ko yung ebidensya. No, nag-antay po tayo, no? Ngayon, nung nakita ko to, mga kababayan, unahin muna natin tong quote card na ito na galing sa Politico sa kanilang official Facebook page. Ayan po, si Representative Elizalde ng Ako Bicol Party List. Remember this guy? This representative is also the chairman sa General Appropriation Committee sa Kongreso, sa House of Representatives. Sila yung mga nag-aano ng budget. Etong sabi niya, sa 51 billion na nakuha ni Pulong Duterte na budget niya. That is so much yung 51 billion. Wala pa akong hawak na dokumento pero pinapahanap ko na po ito. Mukhang 99%. The probability is too high na certain itong 51 billion na sinasabi nilang pondo ni Pulong sa kanyang distrito for how many years ay mukhang totoo po yan. Sa bagay, nung 18th Congress o sino na sa 18th Congress, that's his dad, ay narinig ko na yan na napakalaking pondo ang nirelease sa South sa Mindanao, especially Davao, tawag diyan Holy Land. Di ba? Ang Davao ay Holy Land. Di ba? Napaka-holy ng Davao. Sino ang nakinabang nung termino ni Duterte? Anong bayan ang nakinabang? Di ba? Sino ang malaking nakuhang porsyento sa pie, no, ng salapi nung termino nung tatay nito? Sabi ni Elizalde, Davao is the Holy Land. Bumubuhos ang kwarta sa Davao. Di ba? Napaunlad nyo ang Davao, napakaganda ninyo. Super kayong progressive daw, no? 'Di ba? Pinangangalandakan nila, lalo na yung mga turista diyan, pinangangalandakan ng mga vloggers ng mga Davao, ng mga maka-DDS. Maunlad na kami, ang ganda namin dito, may peace and order kami, insurgent free na kami, wala na kaming utang sa national budget. 'Di ba? Yung pinangangalandakan nitong si Tamilmil. O ngayon, yun naman pala, lumabas ang katotohanan. Napakalaking pondo na na-release sa South sa Mindanao, especially Davao. Ang tanong dyan, no? Lahat ba ng Mindanao na paganda nila? O baka ang concentration lang sa Davao? Di ba? At bakit sa Mindanao lang? Bakit hindi nyo inisikaso yung iba pang mga bayan natin, lalo na sa mga Visayas? Bakit naging Holy Land ang Davao? Di ba? If that is true, that is so unfair. Di ba? Now, nagnganganak ang kupal na ito dahil tinanggasan siya ng 2 billion. Hoy, tandaan mo, hindi na tatay mo ang nakaupo. Nung nakaupo ang tatay mo, nadadaling kayo sa perdition na sinasabi mo pa sa statement mo, no? Kayo ay nagtamasa.
Ay, sabi niya, 51 billion? Ng puta naman. Diba? Ay, pasensya naman po. Sabi ko sa inyo, pag may bata, palisin nyo muna, no? Wala naman nakapag-question yan sa Kongreso. Ang average 500 million to 1 billion. Pag 2 billion, 3 to 4 billion, medyo sacred cow na yan. Tama naman. Dahil nga po, sa dami ng distrito, dapat equal yan. Kung hindi man equal, dapat tignan kung ano ang dapat na unahin na pag-aayos sa bawat distrito ng bayan. Tignan mo yung constituents mo, yung pangangailangan nila. But, as what he is saying, this representative ko, ang sabi niya, Holy Land ang Davao. Therefore, they got the big chunk of the pie, no, dun sa budget. Kung baga sa pie, no, yung pie, hindi equal yung distribution. Kung baga, this guy, itong Davao niya, nakakuha sila ng 40% among the 100%. Now, the 60% has been distributed equally among the others. Diba? Hindi fair eh. Ang sabi ni ko, 500 to 1 billion, okay lang yan. Pero yung lalagpas ka na 2 billion, 3 billion, 4 billion, that's a sacred cow. O, saan ba napunta? Ito po, nakita natin sa DCRH kasi diyan po in-interview si Congressman Saldico. Anong sabi niya? Ito po. Interviewed by DCRH, 2x2, Ko said he had requested a physical document from the Department of Budget and Management and the Department of Public Works and Highways to prove the fund allocation. O, dalawang ahensya po yan. Quote, ang balita ko dyan sa 51 billion ay in 3 years. That's so much. Itong 51 billion, pinapahanap ko na ito. Wala pa akong hawak na dokumento pero ang narinig ko, mukhang 99% is itong 51 billion, totoo po yan. Sana makita mo yan, Elizalde ko, para lalo nating soplakin ito at yung kanyang ama na dadalhin sila sa perdition. Di po ba? Tama, mali. That's a big chunk of money. Saan nyo dinala yan? Sa buong Davao? Okay, granting. Napaganda nyo, pero how big is Davao? Kung Davao City lang yan. Di ba? Tingnan nyo yung numbers. 13.7 billion. 25, ano yan? 25.34 billion. Oh, ang dami. 13.04 billion. 1.9 billion, 1.02 billion. Di ba? Grabe yan, mga kababayan. That is so much. Dito nga sa ng DCRH, may pinakita pa silang spreadsheet. Ito ang maganda. DPWH, according to Ko, confirm the veracity of the circulating document through a phone call. O ibig sabihin, siguro tumawag si Ko doon sa DPWH at tinanong, oy, totoo ba ito? Ang sabi ng DPWH, totoo po yan, sir. Kasi tinanong, confirm the veracity. Pinatotohanan ang sinasabi. Yung veracity, yung katotohanan. Pinatunayan lang yung katotohanan na totoo. O, di ba? Ang dami nun. Di ba? Nung kumakalat yung dokumentong yan, tumawag tayo and nag-verify na rin. Kinonfirm ng DPWH na totoo nga raw itong dokumento. Sa DBM naman, I think they are going to issue, gusto ko sana magkaroon ng totoong dokumento. Di po ba? The lawmaker described the increase as historical since he said that every congressman only received an average of 500 to 1 billion under the National Expenditure Program. Yun lang pala ang nakukuha ng mga congressman. Galing na yan sa mismong bibig nitong si chairman sa Committee on Budget Appropriation. Di ba? Sila yan. Kasama si Stella Kimbo, co-chairman ng Marikina. Ko said the 51 billion budget should have been used for flood control projects in Davao City. Siguro could have been used, Should have been used. 51 billion, sige, project, flood control. Ito ang matinding.
Sinabi ni Ko. Nagtaka talaga ako. Sana wala nang baha sa Davao City kung nagamit ng tama at naiplano ng todo itong mga pondong ito. Sa baba, ano ang sabi? Since Tuesday, January 16, 2024, thousands were displaced in Davao due to the strong rains and floods induced by the shear line. So anong iisipin mo? Totoo bang nagkaroon ng flood control? Shear line lang yan. Hindi po yung bagyo. Parang amihan lang yan. Bugso-bugsong ulan. Dumaan. Pero ano? Ha? Ano nangyari? Baha pa rin sa Davao. Nasaan ang 51 billion? O, sana Elizalde ko, hanapin mo yan. Ha? Yung DPWH kinonfirm na yung veracity. Ha? Ngayon ang DBM na lang. Sana walang whitewashing. Diba? Ito pa balita pa rin yan sa Inquirer.net. Solon snag huge budget allocation for Davao City's first district in 2020 to 2023. Kita nyo? Yan yata yung time na pumasok si Pulong Duterte na congressman. Kailan ba naging congressman ito? Ha? Itong si Pulong Duterte. 2019. Tama naman. Member of the House of Representatives since 2019. Time pa ng tatay niya yan. Meron pang 3 years yung tatay niya. Kaya, kumbaga sabi nga nila, lami Tingnan nyo, ang laki ng budget niya. Diba? Sabi lang dito, in the national budget, Davao Representative Paulo Duterte has directed an additional allocation of 30 billion for the first district of Davao City for the years 2020 to 2023. So, 20, 21, 22, 23. Ha? So, 4 years yan. 30 divide by 4. Ilan? Mga 7 billion every year. Ano nangyari? According to the Department of Public Works and Highway, this move significantly increased the Malacanang's supposed national expenditure program by almost 500% during the specified period. Ayan. The document reveals that in his initial year in office, Representative Duterte elevated the Malacanang proposed 2020. 2020 yan Nandiyan pa yung tatay niya. 20, 21, 22, 3 years. From 4.67 billion to substantial 13.7. Ang laki Ang laki mga kababayan. No? Pinayagan siya. Kita nyo naman to, bilyon-bilyon. Dito tayo sa dulo. Over the span of 3 years, Duterte's first district received a total of 51 billion. Yan na yun. Inuulat na ng Inquirer. In contrast, Davao City's first district received only 11.2 billion from 2016 to 2019. During the term of former House Appropriation Committee Chair and now Civil Service Commission Chairman Carlo Alexi Nograles. In response to the House leadership reduction of 2 billion from his district budget, biruin nyo nag-aalma siya. Tapos na yung time niya. 2020 to 2023, 30 billion, 7 billion mahigit kada taon. Duterte issued a statement expressing dissatisfaction stating that only 500 million. Kasi yun na lang sinasabi ni Ko. 500 to 1 billion. No? Was left for his district. However, the DPWH document indicates that in 2023, under President Marcos' term, his district was allocated 5.22 billion with the further allocation of 1.02 billion for 2024. So, ginamit niya lang yung kanyang statement para po i-malign itong Kongreso at si BBM. Pero ayan pala, na-discover ng Inquirer na yung budget niya para sa 2024 allocated siya ng 1.02 billion. Diba? Tama, mali. Makakahiya ka naman. Sobra, mga kababayan, no? Sana lang, Representative Elizalde ko, look for that document
and find out why did he get 51 billion. Sabi nga dito ng Inquirer sa dulo, over the span of 3 years. Ha? O kung 3 years na lang, 51 billion. 51 divided by 3, ilan? Mga mathematician dyan, magagaling. 17 billion a year? Ang laki na. Ang sabi lang ni ko, 500 million to 1 billion, okay na yun. Gaano ba kalaki yung first district of Davao? Di ba? Ilang distrito meron ang Davao? Di ba? Yung mga magagaling na researchers natin, i-comment nyo dyan. How big is the first district of Davao? How many are living in there? Di ba? Ay sinasabi nyo, Davao yung sa lugar nila, Davao City. Oh. Di ba? Maunlad na, insurgent free na. Ano pa kailangan ninyo? Gusto nyo bang maraming beer house? Ha? Ang dami nyo pang mga panders na mga Chinese dyan. Oh, di po ba? Grabe naman kayo eh. Kulang pa ba? Yung 500 million mo o kulang pa yung 51 billion mo? Di ba? 2020 to 2023. Grabe oh. Sobrang mga kababayan eh. Nagngangak-ngak ka? Nawalan ka ng billion? For what? I-explain mo bakit mo kailangan yung ganong kalaking halaga. Bakit mo kailangan yung 2 billion more na tinanggal sa'yo? I-explain mo. Hindi mo in-explain eh. Sinabi mo lang kawawa ang mga Davaoenyong bumoto kay PBBM. Hindi ako luluhod sa inyo sa mga peking Panginoon na kumikita pa ng 30% sa mga proyekto. O sino yun? DPWH ba yan? Ilatag mo dito at bibirahin natin. Maski na pro-admin itong channel na ito, bibirahin natin yan. Tulad ng bibirahin natin itong PCSO mamaya. O, di ba? Grabe. Kaya ako, mga kababayan, kay Elizalde ko, go, go, go. Hanapin nyo po yan. Di po ba? Tama, mali. Hanapin nyo. Kaya, ano dyan, kailangan magpaliwanag din siya dyan. No? Binira mo eh. Ang mga kapwa mo congressman ha? O yan. Sino kakampi kaya nito? Sana hindi ma-whitewash yan. Sana Elizalde ko, mapatunayan natin kung legit o baka kwento-kwento lang yan. Eh, pero na-research ng Inquirer eh. Di po ba? O. Now, alis tayo dyan. Punta tayo dito sa ikalawang P. Ang PI na PCSO. Kasi, tignan nyo po yung larawan na yan, mga kababayan. Nakakahiya, di ba? Oh. Sabi ng mga netizens, edited daw po yan. No? Pinaglaruan na po yung larawan na yan. No? Ang sabi dito, sa politiko, panalo sa Photoshop, PCSO, photo of 43 million lotto winners is spawn memes. Ayan, kung sino man yung nanalo daw ng lotto. No? Ayan, ayan. Ang dami nilang meme. 698 yata ito eh. Hindi naman 43 million eh. Yung loan better, ang laki niyan, million. Ayan, sige. Yan pinagpestahan po nila. Sa politiko po yan ha. Ayan. Ngayon, dito mga kababayan, sa Abante TNT rin, ito, sabi sa headline nila, PCSO, inulan ng batiko, sunod-sunod na panalo, hindi law legit. Magtataka nga naman kayo. Ako, hindi ko kino-content, pero inoobserbahan ko lang. No? Sa Facebook page niyan. A week or two, may tatama ng milyon. Yung pattern nila eh. No, siyempre, mananalo, nakatakip for para yung kanilang identity, ma-safeguard. Okay, granting. Pero, mind you, ang galing naman nung mananaya. Iba't ibang kwento nung mga sabi na, birthday yan eh, matagal ko nang inaalagaan yan. Pwede pa sa wedding. So wedding mga kababayan, no? Yung illegal pa yung wedding, nakakapanood po ako ng bola niyan. Yung aking ang nanay, nahuli pa dyan. Naikwento na. Kasi nagwe-wedding ang nanay ko nun. Wala eh. Iyon po isa sa mga source ng namin, living eh. Pantulong sa tatay ko, tricycle driver. Talaga, maitaguyod lang kami. No? Mupunta po ako sa bulahan yan. Di ako natatakot mahuli.
Ikita ko po paano binobola ang weteng noon nung illegal pa yan. Oh, diyan pwede kang manalo. Oh, meron pa nga sila yung silip-silip na eh, 'di ba? Yung mga magweweteng ha. Oh, meron kayo yung ordinaryong listahan lang. Oh, pwedeng buksan 'yan. Pero pag sinabi mong silip, halimbawa lumabas 1, 2, 1, 2. Pag yung kubrador, alam niya may mananaya siyang tumaya ng ganun, sabi niya, buksan mo 'yun, silip ko. Buksan mo 'yun. Ang magbubukas na yung revisador. Titignan yan. O, tumama to. Ibig sabihin, malaki ang taya nun. Yun. Kasi, kaya pinapasili, yung silip, sabi nila, huwag mong silipin pag hindi yun yung numerong tumama kasi ang laki ng taya niyan. Kasi yung mga revisador sa ng bobola, malay mo, ay, ang laki nito. Huwag nating palabasin yung numero na yan. Ganun po yan. Alam na alam, di ba? Hindi ko naman sa alam talaga yung everything about it. Pero ang kwento nila, ha? Alam na kung anong numero ang lalabas. Doon sa bote ng San Mig. Yung tatay ko, nagpatama dyan dati ng napakalaking halaga, no? Yung silip niya, na mananaya, tumama! Ay, nako. Siguro, ano yun? May mga 20 mil. Okay na yun, malaking pera na yun noon. Di nakapag ispangheti kami. Hindi nga kami makakapasok-pasok sa lugar namin noon sa Gapo. Mga taga-Gapo, ha? May Sindis pa nga noon eh. Wala pang Jollibee. Hindi pa ganong sikat ang Jollibee noon. Sa Gapo, hindi. Sindis. Yun ang sikat noon. Weteng, saka ending. Pero itong loto, bilib ako dito. Ako nga, tumataya ng loto dito. Ang hirap kayang manalo. Di ba? Yung mga taga-Amerika, mabalitaan nyo, di ba? May Powerball, may Mega Millions, at Super Lotto dito sa California. Sa ibang state, meron din silang sariling state lottery. Tulad dito sa neighboring state namin, Arizona, they have their own Arizona State Lottery. Dito sa California, Super Lotto. Pero yung Powerball at Mega Millions, that's all over the United States, kung kasama yung state ninyo. Pero ang hirap pong manalo. Parang sabi ng Eraserhead, hirap manalo ngayon. Pero itong PCSO, mga kababayan, parang, may nanalo ng 642. May nanalo ng 658 ba yun? 645, Grand Lotto. Ano kayang algorithm ng computer nito? Kasi 'di ba, bola-bola 'yan. Tapos yung ikaw tataya ka physically. Yung computer magbibigay ng numbers. Pero ang galing naman. Sabi ko na, parang uwi na kaya akong Pilipinas, doon ako tumaya ng loto. Ang daling tumama ng loto. Di ang dami ng millionaires. Di po ba? Ito ang problema, yung pinakita nating mga memes na yan. Nahuli na sila. Edited daw yan. Gawa-gawa lang. Wala talagang tumama nung jackpot. Bakit? Ito po mga kababayan, itong video na ito kasi meron pong ginawang hearing si Senator Rapi grandstanding tulpo kahapon. Ito po, ha? Itong video na ito, salamat po naman sa video nyo, no? Grabe mga kababayan. Yung nga lang, nagpuputol-putol ito eh. Hindi maganda po yung video nung sa Senado eh. Yung kanilang session kahapon, yung video. Pero pagtsagaan nyo na po yung salita na lang, no? Ito po, ang katotohanan sa edited lotto winner. Totoo ba na 30 million ang investment? Panoorin po natin. 3 minutes 40 po. Etong picture na ito, very controversial ito ngayon sa social media. Edited daw ito. Yes, Your Honor. Edited. Bakit kailangan i-edit? We have to protect the identity of the winner. Meron po nagreklamo sa amin one time, we covered the face, yung damit naman po ay nakilala. So, nagreklamo siya, sana naman daw po, wag ipakita naman po yung damit. So, yan po ang reason niyan, and I agree, it's a very poor editing, pero the objective is to conceal the clothing na ma-identify sa kanya. So, ibig sabihin, inamin nyo, inedit to, pinalitan yung clothing. Opo.
Bakit kinakailangan palitan ang clothing? Again, part po yan ng pag-conceal kasi na-identify po yung damit. For example, kung at that day, yung mga kapitbahay po uy, yun yung suot niya, ganyan. Or kung nakapag-selfie siya, meron yung pong nagreklamo sa amin, favorite clothes daw kasi, kaya nalaman siya. So, Your Honor, if there is something to apologize, it's the poor editing. But I think it has served its purpose of concealing the identity, Your Honor. So at least inamin nyo, ayan, marami kasi mga nagtatanong, nagsabi, purang pagka-edit. I'm So sorry, inamin nyo, we're not very good at editing the clothes. Pero yung tao hindi edited. Hindi po, totoo po Tunay yan. na tao to. Tunay na tao po yan. Okay. So kaya sabi ko mamaya sa executive session, gusto ko malaman yung identity nitong taon to, pati yung nanalo sa 690 million. Actually, Make sure na lahat talaga po tao. on record yan, kung isusupinan niyo po, we can provide the names. No, sa executive session, pwede naman siguro yan. Am I right, Senator Coco? Can we do that? On executive session? Yes, Mr. Chairman, let's make it a strictly executive session. Yes. Na, even on the part of the Senate, limitado yung mag-a-attend at saka identified natin. And then, of course, kami, liability na namin yung kami pang source ng leakage. So. Like I said, Mr. Robles, kasi nga po, may clamor na malaman yung katotohanan. Kasi marami sa mga mananayan nagsasabi, yung nanalo ng 690 million, hindi raw yung legit na mananaya, kundi galing na sa tropa niya. I'm sorry, I'm gonna repeat this again. Yung pong kumakalat na balita, galing na sa tropa niyo, nag-invest ng 30 million para makuha nga itong 690 million. Para maalis na po yung haka-haka na yan, gusto po namin kung talagang totoong tao yon. And then gagawa nga ako ng cross-checking. Sinabi ko na kanina, I'm gonna use the NBI, the ICT, if I have to hire a private detective, para magkaroon ng cross-checking kung yun ba ay related sa inyo. Hindi. Pag lumitaw na hindi, sabihin ko rito na hindi related talagang legit winner yan. You agree, sir? Very good. So yan po, no, mga kababayan. Inamin naman, edited. Di po ba? Oh. So bago natin sabihin, no, I think alam nyo naman kung ano yung nalaman nyo na kung bakit edited. Inamin din mismo nung chairman ng PCSO, si Robles, na edited. For what? For the protection. No? Pero citizens are not buying it. No? Kasi nga po dito, yung kanina sa Abante TNT, PCSO, inulan ng batikos. Sunod-sunod na panalo, hindi daw legit, hindi totoo. Oh, sunod-sunod ha. Ako, maski na ako, nagtatanong din ako eh. Ang galing naman yan. No? Pilipinas na yata ang pinaka, ewan ko, kung number 1 o number 2 o top 10 sa madaling tamaan ang loto. Biruin nyo yung 690 million. Ang sabi nga ni Rapi Tulfo, si grandstanding, na ang clamor ay hindi daw totoong mananaya, kundi nagbigay ng 30 million sa PCSO, kasamahan nila, para makuha yung 600 plus million na jackpot. Ayan, nag-executive session. Sana hindi na nga executive session yan eh. Dapat right away na lang eh, para once and for all, malaman natin na totoong legit, walang kinalaman itong mga PCSO employees, no, na hindi nyo niloloko ang taong bayan. Na totoong mananaya yung mga nananalo, hindi mga katutsaba ninyo. No? Ayan, sabi ko sa inyo, kung ito, since inimbestigahan na ni Rapi, mukhang may nakikitang anomalya, bibirahin natin. Di po ba mga kababayan? Kaya malaki po ang explanation dito ni Mel Robles because Mr. Robles, most citizens or the netizens are not buying your excuse na for the security of the winner, kailangang palitan yung damit, takpan yung muka, i-edit, hindi daw magaling sila sa editing, poor editing, come on! My golly, oh. Ang daming magagaling dyan, no? Ng mga editors. Ngayon, you have a lot of explaining to do. Bakit ang daling tamaan ng loto dyan? Meaning, million, you have that fund. Sabi niya, may mga reserve funds naman dyan. So, ibig sabihin pala, na
Magkano yung nakukuhang ano, hindi ko alam kasi yung porsentuhan ng tama ng loto diyan, no? So ang daming pondo pala ng PCSO, no? Kung every week may nananalo, milyon-milyon mga kababayan. Kaya nagtataka na ang netizens, sunod-sunod na panalo, hindi raw legit, hindi totoo. Oh, itong sabi nila, sa Facebook page ng PCSO, sandamakmak ang mga komento ng netizens sa mga post nito na nagsasabing niloloko lamang ng PCSO ang taong bayan. Hoy, Mel Robles, magpaliwanag ka dito, no? Congratulations PCSO, malaki-laki na rin naipon ninyo. Ay, nako. Ito po, binabasa ko lang ha. Nasa Abanti TNT ito. I am not the one saying this. Binabasa ko lang. Kunwari, gulat na gulat kami. Congratulations PCSO for winning the number. Win streak. PCSO, total marami naman kayong napanalunan. Tulungan nyo naman yung mga pasyente sa hirap sa hospital na mahihirap. Congratulations, muntik na akong maniwala. Makapag-apply na nga sa Philippine Charity System. Linggo-linggo may bonus. Congratulations, member of PCSO. Pwede na nyo na po paghati-hatian yan. Hindi po ako nagsabi nito ha. Binabasa ko lang, disclaimer. Ha? Ang laki matatandaan nung Martes lamang nang mapanalunan ang 640,654,817.60 sa 649 at sa kasunod na araw. The following day, naman itong Miyerkules, ay napanulanan naman ang 698, almost 700 million. So where do you get this money? 640 plus 698, that is about 1.3 billion. Tama? Di ba? 1.3 billion pesos. Where do you get those money? Di ba? Tama, mali, Mr. Robles. Can you explain this? Kasi hindi lang ito mga kababayan. From the previous na simula nang umupo itong si Mer Robles, lagi na lang may tumatama ng loto. Jackpot pa. Wow, ang daling tamaan talaga ng loto sa ating bansa. Kaya dapat talagang busisiin na siya, no? Where do you get those money? At ang tanong pa nga, insinuation, because, no? Isasalang na naman yan kay PBBM na isang paraan para makapagnakaw ang Marcos. Lahat po iko-connecta nila sa Marcos. Kaya ikaw, Mel Robles, ayusin mo yan. Gaano ba kagaling yung hindi ko po masabi yung pinapakita naman binobola. Di po ba? Saka sinasabi ni Rapi Tulfo, yun daw pong huling tumama yung 698 sa e-loto. Electronic loto. Ba't ka nagpa-electronic loto? Di ba? Parang kaduda-duda naman yun. Dito nga, walang e-loto dito, basta paper pa rin para talagang patunay. At totoong tao ang nananalo kasi may nagkiklaim. Ano nyo kiniklaim pa ka ha? Hindi ka agad kiniklaim. Aantayin mo na lang umabot pa ng 180 days. You have 6 months to claim your prize. Yung iba, talagang pinapatay muna yung issue. No? A month after, 2 months after, saka sila lalabas. No? Wala pa ako nababalitaan na, hindi totoong tao yan, gawa-gawa lang, ninakaw ang pera. Pero dito po kasi sa PCSO, magtataka na kayo Every week, tingnan nyo nga yun, Tuesday tapos Miyerkules. Di ba? That's too much. The government loses 1.2 billion pesos. Ganun ba kaagad kabilis mag-generate ng kita itong PCSO? Nagtatanong lang po ako. Sabi ko naman sa inyo, kung may nakakitaan tayong kabalbalan o anomalya sa Departamento ng Administrasyong BBM, sosoplakin natin. Kaya itong PCSO, you are in the hot seat. Diba? At inamin nyo, edited, pero people are not buying it. Ako nga, may picture, ginawan ako ng pamangkin namin, Ayan, Ayan, pagpestahan nyo. Ginawan ako daw tumama pala, pero inaayawan ko naman yung cheque. Diba? Tapos, yung nag-aabot, mukhang di pa masaya. Nakatingin sa camera, putya. Nako, ang laking nito. Nako, ang laki ng explanation na dapat mo ditong
Ako hindi ko po binabuy out itong to conceal the identity, no eh. Hindi eh. Mukhang hindi katiwa-tiwala. Dudang hinala po ako. Kaya dapat si Sir Rapi Tulfo at yung mag-executive session, siguro, dapat nyong ipaalam sa publiko that it is legit. Totoong tao, walang affinity dyan sa PCSO. Ano ang patakaran na hindi pwedeng tumaya yung mga kamag-anak nila to what degree para hindi mapagkamalan na merong nangyayaring anomalya. Di po ba? Tama mali, Mr. Robles. Butas na butas eh. Para daw makonsil. Ako, di po ako naniniwala sa ganyan. Naobserbahan ko eh. Every week may tatama. May tatama. Sabi ko, ang daming pera ng PCSO. Kayo ba? Ha? Mukhang mukhang may kumukubra. Tamang hinala na rin ako mga kababayan eh. Kasi bakit? Kasi ang pupulaan ng mga yan, lalo na yung mga nega sa admin, ay ito. Nanakawin. Kasi nilagay dyan, tinalaga si Mel Robles ng ating administrasyon. Kumbaga, kinakasangkapan si Mel Robles para nakawin ang pera ng bayan nito. Diba? Kaya dapat Mel Robles, magpaliwanag ka ng husto dyan sa executive session if there is a legit person at hindi nyo kabarkada tulad ng sinasabi ni Senator Rapi Grandstanding Tulfo. So tama lang yan, imbestigahan kayo para maliwanagan na walang insinuation that my president is the one ang kumukubra. Kasi marami pa po tulad nito ang mag-i-insinuate niyan. No? Kaya Mr. Robles, explain it in details sa executive session at please, Mr. Senator Rapi Tulfo, kung totoo man, no, para po sa kaliwanagan ng sambayan ng Pilipino, gagamitin na natin ng sambayan ng Pilipino kasi marami po nakatutok eh. Kung totoong tao man yan, alamin mo ano ang affinity niyan sa kanila. Tulad ng sinasabi mo, barkada nila, nagbayad daw ng 30 million para makuha yung 690 million na jackpot. Yun. At ngayon, kung nakita mong may anomalya, imbestigahan maigi si Mel Robles. Kasi ulo niya ang nakataya dyan. Di po ba? Tama mali. Kasi yan dami. Biruin nyo, sunod-sunod eh. Hindi kakaduda-duda. Di ba nga, alam ko, last year, parang merong gustong mag-imbestiga dyan eh. Sunod-sunod ang panalo. Di ba? Daming pera pala. Di ba? Bakit hindi nyo na lang ibigay? Dami palang pera ang PCSO eh. Ito lang Pasensya naman no. Madami pala kayong pera. Madami naman pala kayong pera. Umabot kayo ng 1.2 billion. Why not? Bigyan nyo na lang ng pera lahat ng Pilipino except yung mga alta dyan, mga oligarko. No? Bigyan nyo na lang yung pera, 1.2 billion, ilan ang population na mahihirap. Kaysa tatay na lang sila ng loto. Di ba? Pero nyo yun, 648, 698. Ilan yun? 1.3 billion pesos. Ibigay mo na lang yan sa pamilya. Bigyan nyo yan ng tag-1 milyon. Di ba? O lahat naging milyonaryo na. Hindi lang iilang pamilya ang naging milyonaryo. Sobra eh. Di ba? Tama, mali. Kaya Mel Robles, ayusin mo. Napaghahalata na eh. Tapos ikakabit nitong mga to sa ating presidente o kaya kay First Lady. Kagagawan niya ni First Lady. Ninanakaw nila ang pera. Di ba? Sabi nga nito, no? Sa isa niyang vlog na yan daw si Robles pumunta ng Amerika, no? Para daw hitman, magbabayad ng hitman para daw ipategi ito. Tapos may dala-dalang mga kwarta. Di ba the insinuation is there? Na ginagamit ang PCSO ni Ninang Lisa o ni PBBM para magnakaw o kaya ipategi ito. Ay nako, Diyos mio naman. Ayusin nyo, Mel Robles, ayusin mo yan, nakakahiya. Sana naman mapatutuhanan mo na legit talaga. Pag legit, di kakastiguhin natin tong mga to, di ba? At mawawala ang agam-agam ng tao na talagang legit at walang kinalaman ito.
O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.